Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscut and welcome back again here on my channel. So guys, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga taong sumusuporta sa storya natin. Magmula sa subscribers, likers, and of course viewers. And syempre dun sa mga taong hindi nag-skip ng ads na lumalabas sa every video na ina-upload ko po here on YouTube. So guys, for the part 18 of Harrison na hinihintay ninyo, kung may mapapansin man po kayong mga nakakainis na eksena, please iwasan po natin yung pag-comment ng hindi maganda or hindi kaaya-ayang word. At bago tayo tuluyang magbasa ng part 18 of the Harrison, don't forget to click the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, and please do the like button also. Samahan mo na rin ang pag-turn on ng notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na to at every time na may ina-upload po akong video. Hindi mo na po ako makakapag-shout out ng mga pangalan sa yung mga nag-comment po sa previous part po natin sa part 17. But for now, let's start to read the part 18 of Harrison. Huwag kang mag-skip ng ads! Harrison Part 18. Cody's POV. Hindi sumabay sa amin sa Surf Lake sa hapunan namin ni Kuya Calvin. Kaya naman matapos nga kaming kumain ni Kuya Calvin ay nanatili muna ako sa sala habang nanonood sa TV. Sa panonood ko ay inabot na ako ng 3 oras. At nang tingnan ko ang relo ko ay 11:11 na ng gabi. Ayaw ko naman na kumatok sa kwarto niya at baka lalo lang siyang magalit. Kaya naman, nanatili akong nanonood ng TV habang nakahiga ako sa mahabang sofa. Naramdaman ko na lang na may gumigising sa akin. Nang imulat ko ang mata ko ay si Kuya Calvin pala ang gumigising sa akin at inabutan na pala ako ng umaga sa kahihintay ko kay Sir Blake sa sala. Bakit dito ka natulog? Mahinahon na tanong sa akin ni Kuya Calvin. Hindi ko na po namalayan na nakatulog na po pala ako dito kagabi. Sagot ko kay Kuya Calvin. Mukha nga. Sige na, lumipat ka na doon sa kwarto mo para naman mas makatulog ka ng maayos. Sabi sa akin ni Kuya Calvin. Nang tingnan ko ang relo ay 9:00 na din ng umaga. Tanghali na po pala. Hindi na po ako babalik sa pagtulog. Siya nga po pala, si Sir Blake po, bumaba na po ba? Tanong ko kay Kuya Calvin. Kanina pang madaling araw umalis, papunta sa trabaho niya. Ang daming ang damit eh. Akala mo hindi na babalik. Natatawang sagot sa akin ni Kuya Calvin. Ganun po ba? Tanging nausal ko ng mga oras na yun. Siya nga po pala, wala ka bang planong dalawin man lang ang madrasta mo? Tanong sa akin ni Kuya Calvin. Sa kulungan po? Balik na tanong ko sa kanya. Yeah, I mean, para lang makasiguro ka na talagang nakakulong na sila. Sagot nito sa akin.
Saglit akong nanahimik ng mga sandaling yun bago tuluyang sumagot sa tanong niya sa akin. Okay po, maikli at walang gana kong sagot kay Kuya Calvin. Sige na, kumain ka na at maghanda ka na din ng sarili mo pagkatapos mong kumain para makapunta na tayo sa kinaroroonan ng madrasta mo. Sagot sa akin ni Kuya Calvin. Ha? As in, today po ba talaga? Balik na tanong. Tanging kibit-balikat lang ang naisagot sa akin ni Kuya Calvin at saka siya lumakad patungo sa kusina. Bandang 2:00 ng hapon nang tuluyan kaming tumulak patungo kung saan kasalukuyang nakakulong si Tita Agatha at ang mga anak niya. Habang nasa sasakyan kami ay nagbukas naman si Kuya Calvin ng isang usapin. Cody, tawag nito sa akin. Po, baling ko naman sa kanya. Next week ay tutungo ako sa Hong Kong upang hanapin si Emil. Saan ba siya kasalukuyang umuwi? Tanong sa akin ni Kuya Calvin. Noong huli po kasi kuya, ay doon po siya pansamantalang naninirahan sa tinatawag nilang Little Philippines. Pero hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay naroon pa rin siya. Sagot ko kay Kuya Calvin. Okay, siguro naman ay hindi ako mahihirapan na hanapin siya doon. Anyway, pag-alis ko nga pala ay paniguradong wala kang makakasama sa bahay. Saan mo ba gustong pansamantalang tumuloy? Kung sa bahay naman, okay lang, pero wala kang kasama doon. Sa bahay mo naman, ganun din, sabi sa akin ni Kuya Calvin. Sa bahay na lang po muna ako siguro. Kailangan ko din po kasi mag-asikaso ng ilang mga bagay sa kumpanya. Lalo na ngayon na nag-uumpisa pa lang at nag-a-adjust pa lang po ako sa kumpanya. Sabi ko kay Kuya Calvin. Ay may naisip ako, biglang sabat ni Kuya Calvin. At ano naman po yun? Nauusisa akong tanong sa kanya. Naisip ko lang na bakit kaya hindi ka muna sa unit ni Blake? At least doon, may kasama ka. At the same time, muli mong makikita ang dati mong mga kasamahan doon sa hotel na yun. Suggestion ni Kuya Calvin. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot ang sinabi niya. Nakakahiya naman po pa, sabi ko na agad niyang pinutol. No more reason, ako na ang bahala kay Blake. At saka mga 1 week ka lang naman doon, para lang may kasama ka, sabi sa akin ni Kuya Calvin. Pero sabi ko na muli niyang pinutol at iniba ang usapan. Anyway, malapit na tayo. Ihanda mo na ang sarili mo. Sabi nito sa akin. Natahimik na lang ako at hindi na umimik pa. Nang makarating kami sa kinaroroonan ni Tita Agatha ay mabilis naming tinungo ang isang table set kung saan pwede namin makausap si Tita Agatha.
Ilang saglit pa ay tuluyan nga kaming nagkaharap muli ni Tita Agatha. Wala ang siglang naupo ito sa harapan namin ni Kuya Calvin. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya sa akin. Sinisiguro ko lang na talagang narito ka. Taas mukha kong sagot sa kanya. "Ngayon, nakita mo na ako. Okay ka na ba? Masaya ka na?" Muli nitong sabi sa akin. Ngumiti naman ako saglit bago nagsalita. Himbis na sana nagmamakaawa ka sa akin para patawarin ka, para magbago ang isip ko. Pero talagang pinatigas na ng panahon ang pagmumukha mo. Ano pa nga bang aasahan ko sa katulad mo? Nakangiti kong sabi kay Tita Agatha. Nilagay mo kami sa sitwasyon na wala kaming kalaban-laban. Matalas na sabi sa akin ni Tita Agatha. Ngayon, nararamdaman mo na ang nararamdaman ko dati. You deserve it. Mabigat na sabi ko sa kanya. Sabi ko sabay tayo mula sa kinauupuan ko. Matapos yun ay bumalik na kami agad ni Kuya Calvin sa sasakyan. "Are you okay?" tanong sa akin ni Kuya Calvin nang tuluyan kaming makapasok sa sasakyan. Nilingon ko siya at saka ako sumagot. "Opo," maikli kong sagot. At saka pinatakbo ni Kuya Calvin ang sasakyan. Makalipas ang 6 na araw, bandang tanghali na noon, at kasalukuyan akong nanonood ng TV sa sala nang lapitan ako ni Kuya Calvin. "Cody, ayusin mo na ang mga gamit mo at ako na mismo ang maghahatid sa iyo sa unit ni Blake." Sabi sa akin ni Kuya Calvin. "Alam na po ba ni Sir Blake na doon muna po ako sa kanya?" tanong ko kay Kuya Calvin. Hindi, pero kilala ko ang pinsan ko. Hindi ka tatanggihan nun." Sabi niya nang nakangiti sabay hampas ng mahina sa braso ko sa pasuntok na paraan. "Kailan po ba ang alis mo, kuya?" tanong ko kay Kuya Calvin. "Bukas na ang alis ko, kaya mamayang gabi ay ihahatid na kita doon." Sabi sa akin. "Kuya, salamat po ha." Sabi ko kay Kuya Calvin. "Sus, wala yun. Ginagawa ko lang ang trabaho ko na protektahan ang karapatan ng mga batang katulad mo. Lalo na ngayon na wala ka ng mga magulang. Mas kailangan mo ng mga tamang tao na tutulong at gagabay sa'yo." Sabi nito sa akin nang nakangiti. Sa totoo lang, sobrang laki ng pasalamat ko sa 2 taong tumulong at patuloy na tumutulong sa akin. Malaki ang pasasalamat na nakilala ko silang 2. Kinagabihan bandang 7:00 na ng gabi nang tuluyan kaming makarating sa hotel kung saan nagtatrabaho si Sir Blake. Ang hotel na kung saan unang sinubok ang katatagan ng loob ko.
kung saan ako unang natutong magtrabaho. Pinarada ni Kuya Calvin ang kotse niya sa mismong harapan ng naturang hotel. Nauna naman ako bumaba at pumasok sa main entrance ng hotel. Pagpasok ko, ay agad kong nakita sa Sir Logan. Nakasalukuyang nakaupo sa isang table set na nasa lobby habang may hawak na iilang papeles. Malayo pa lang ay alam kong siya na yon, at sa ayos niya ay halos matikas pa rin siyang tao. Akmang lalapit na ako sa front desk nang bigla akong harangin ng dati kong kasamahan na si Kuya Ken. "Cody!" sigaw nito sa akin na halatang halata na may halong pananabik sa sigaw niya sa akin. "Kuya Ken!" balik naman na sigaw ko sa kanya. "Buti napasyal ka dito. Akala ko nakalimutan mo na ang hotel na to eh. Kamusta ka na?" Masayang tanong nito sa akin. "Okay lang po kuya. Ang tanong, ikaw po ang kamusta?" Balik na tanong ko kay Kuya Ken. "Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa akin. Siya nga pala, may chismis na kumakalat tungkol sa'yo ha." Nakangiti na sabi nito sa akin. "Po? At ano naman po yun?" Tanong ko kay Kuya Ken habang nakaarko ang dalawang kilay ko dahil sa pagtataka. "Hindi mo ba alam na laman ka ng dyaryo?" sabi sa akin ni Kuya Ken. "Ha? Diyos ko kuya, ang luma na ng dyaryo ha, nagbabasa ka pa pala nun?" Natatawa kong sabi. "Oo naman no, habis ko kaya ang pagbabasa ng dyaryo. Palibhasa, puro kayo social media." Natatawang sabi sa akin ni Kuya Ken. "Hala siya, tumatanda ka na talaga ya. Hayaan mo ya, sa darating na Pasko, puro dyaryo ang iraregalo ko sa'yo." Sabi ko habang tumatawa. Kaya nga malapit na ang Pasko. But anyway, mabalik tayo sa issue mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang nagmamay-ari ng isa sa mga sikat na kumpanya ng sardinas? Tanong sa akin ni Kuya Ken habang nakataas ang isa niyang kilay. Sa totoo lang kuya, hindi ko po talaga alam na may lumalabas po pala sa mga pahayagan na ganyang issue. Pero sige, yes, I admit naman po na totoo ang issue na yan. Sabi ko habang nakayuko ang ulo ko. Pero bakit hindi mo agad sinabi? Alam mo bang kalat na kalat dito sa buong hotel ang tungkol sa'yo? Sabi sa akin ni Kuya Ken. Hindi ko po yun sinabi sa'yo dahil bata pa po ako noon. At baka pagtawanan mo lang po ako. Sabi ko kay Kuya Ken. Siguro nga, pero alam mo hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ganyang buhay pala ang mayroon ka. Ang alam lang kasi ng marami,
ay pinagmamalupitan ka lang ng madrasta mo kaya ka napilitan na lumaya sa inyo, sabi ni Kuya Ken. Cody, tawag naman sa akin ni Kuya Calvin habang palapit siya sa kinaroroonan namin ni Kuya Ken. Aya, si Kuya Ken nga po pala. Pakilala ko kay Kuya Calvin. Kuya Ken, si Sabi, at pakilala ko na agad pinutol ni Kuya Ken. You are Attorney Calvin, right? Mabilis na tanong ni Kuya Ken kay Kuya Calvin. Kilala mo po? Tanong ko kay Kuya Ken na ang tinutukoy ko ay si Kuya Calvin. Saglit nang umiti si Kuya Ken bago nagsalita. Ano ka ba? Sikat kaya kayo nila Sir Blake dito sa hotel dahil sa pagkakatala ninyo sa dyaryo? Sabi sa akin ni Kuya Ken. Ha? As in newspaper? Nagkatakang iling naman ni Kuya Calvin kay Kuya Ken. Opo sir. Sikat na sikat nga po kayong tatlo dahil sa mga ginawa nyo dun sa kumpanya ni Cody, sabi ni Kuya Ken. Hindi to magugustuhan ni Blake. Iling nito. Po, baling ko naman kay Kuya Calvin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kuya Calvin bago sumagot muli. Hindi gusto ni Blake ang nailalagay siya sa mga ganoong bagay. Mali man o maganda man ang nagawa niya, sabi ni Kuya Calvin. So paano po yun? Tanong ko kay Kuya Calvin. Don't worry, ako na ang bahala sa pinsan ko, sabi nito. Maiwan ko muna kayo saglit ha, sabi ni Kuya Calvin. Sasama na po ako kuya, sabi ko kay Kuya Calvin. Sige, maikling sagot nito sa akin. Ihahatid ko na po kayo, biglang sabat naman ni Kuya Ken. Ninitian naman ni Kuya Calvin si Kuya Ken, indikasyon na pumapayag itong sumama. Sa paglalakad ay nauuna si Kuya Calvin mula sa amin ni Kuya Ken. Maya-maya pa ay biglang tanong o bigla kong siniko ni Kuya Ken. Grabe, ang gwapo pala ni attorney no? Pero mas gwapo pa rin si Sir Blake, sabi ni Kuya Ken na medyo maharot na paraan. Baliw, iling ko kay Kuya Ken. Pero may isang bagay ka pang hindi sinasabi sa akin, sabi ulit nito. At ano naman po yun? Tanong ko. Di ba napaalis ka dito sa hotel dahil kay Sir Blake? So paano naman nangyari na ngayon ay parang super close kayo sa isa't isa? Tanong sa akin ni Kuya Ken. Saglit akong napangiti sa tanong niya. Mahabang kwento, kuya. Sagot ko. Well, siguro naman this is the right time para magkwento ka, sabi niya sa akin. Akmang magsasalita pa sana ako pero agad niyang pinutol ang sasabihin ko. Pero bago ka nga pala magsalita, ano nga pala ang pakay niyo kay Sir Blake? Tanong nito sa akin. Actually kasi sa bahay po nila ako nakatira pansamantala dahil wala po akong kasama sa bahay.
Hiniling ko kay Kuya Calvin na hanapin ng isang tao na tumulong sa akin sa Hong Kong na si Kuya Emil. Sagot ko, "What? Napunta ka sa Hong Kong? At paano naman?" Tanong nito sa akin. Sa puntong yun ay tinigil ko muna ang kwento ko kay Kuya Ken. Dahil nasa harapan na kami ng pinto ng unit na Sir Blake ng mga sandaling yun. Isang pindot ng doorbell ay agad na lumabas si Sir Blake mula sa unit niya. "Anong ginagawa niyo dito?" Halos gulat na tanong ni Sir Blake kay Kuya Calvin. "Bukas na ang alis ko patungo sa Hong Kong upang hanapin ang Emil na pinahahanap ni Cody." Sagot ni Kuya Calvin kay Sir Blake. And then, maikling-iling ni Sir Blake. Wala siyang kasama sa bahay at wala din naman siyang kasama sa bahay nila. Kaya naisip ko na dalhin siya dito. At least dito, sabi ni Kuya Calvin na biglang pinutol ni Sir Blake. At iniisip mo ba na papayag ako? Masungit na sabi ni Sir Blake kay Kuya Calvin. Nakaramdam naman ako ng awa para kay Kuya Calvin ng mga oras na yun dahil sa paraan ng pagsagot ni Sir Blake dito. Kuya, sa bahay na lang po ako. Okay na po ako dun. Tara na po." Sabi ko, sabay hatak sa kamay ni Kuya Calvin. Naiwan naman sa Sir Blake na nag-iisa sa pintuan niya. Nang makarating kami sa ground floor, ay humingi ako ng sorry kay Kuya Calvin. "Kuya, pasensya na po," sabi ko. "Pasensya ka na. Ewan ko ba dyan sa pinsan ko? Inatake na naman ng init ng ulo niya. Tsaka, hindi mo kailangan humingi ng sorry. Dahil ako naman ang nag-insist na dalhin ka sa kanya," sabi ni Kuya Calvin sa kalmado at maayos na paraan. Sa puntong yun, ay biglang sumabat naman si Kuya Ken. Sorry kung makikialam po ako ha. Kung gusto mo, Cody, pwede ka naman sa quarters namin pansamantala. Kaso, alam mo naman ang quarters namin. Alam kong malayong malayo ang itsura nun sa bahay mo, sabi ni Kuya Ken. Si Kuya Ken naman, parang hindi naman po ako naka-experience ng hirap. Pero okay lang po ba? Namiss ko din po kasi dito, sabi at tanong ko kay Kuya Ken sa malambing na paraan. Sus, ikaw pa ba? Tsaka dapat nga hindi ka mahiya. Alam mo kung sinong dapat mahiya? Sabi at balik na tanong sa akin ni Kuya Ken. Sino po dapat? Muli kong tanong. Di ang management dito, pinalis ka nila dati agad nang hindi man lang hinihingi ang opinion mo. Tapos ngayon malalaman nila na ang Cody na pinaalis nila dati ay may sarili palang kumpanya. So ridiculous, sabi ni Kuya Ken sa natatawang paraan. Hep hep hep, baka may makarinig pa sa inyo. Putol.
ni Kuya Calvin sa pag-uusap namin ni Kuya Ken. So anong plano mo, Cody? Tanong sa akin ni Kuya Calvin. Okay lang po ba sa'yo na dito muna po ako kila Kuya Ken? Tanong ko kay Kuya Calvin. Oo naman, sagot ni Kuya Calvin sa akin. Sige po kuya, dito na lang po muna ako hanggang makabalik po kayo dito sa Pinas. Sabi ko kay Kuya Calvin. Mauna na ako ha. Magpakabait ka dito ha. Sabi ni Kuya Calvin sa akin sa bihimas sa ulo ko na parang batang paslid na iiwanan ng ibang tao. Ihahatid na po namin kayo, biglang sabi ni Kuya Ken kay Kuya Calvin. Nang maihatid na namin si Kuya Calvin sa main entrance ng hotel, ay kapansin-pansin ang pag-abot ni Kuya Calvin kay Kuya Ken ng isang puting sobre. Naku sir, wag na po. Hindi niyo po kailangang gawin to. Biglang tanggi ni Kuya Ken. Sige na, tanggapin mo na yan. Gastusin niyo ni Cody. Magmall kayo or whatever, basta tanggapin mo yan. Muling sabi ni Kuya Calvin sabay bitaw sa sobrang inabot niya kay Kuya Ken. O sige na, ikaw na muna ang bahala dyan kay Cody ha. Paalam ni Kuya Calvin. Kuya, ingat po kayo ha. Maraming salamat po talaga. Bakit kasi hindi na lang po kasi natin inutos ang paghahanap kay Kuya Emil? Sabi ko kay Kuya Calvin. Alam naman na hindi natin pwedeng iasa sa iba ang paghahanap sa kanya, di ba? Marami tayong pwedeng utusan, pero hindi tayo nakakasiguro kung hahanapin ba talaga nila. Baka mauwi lang sa walang ibabayad natin sa kanila upang hanapin si Emil. Paliwanag sa akin ni Kuya Calvin. Huminga naman ako ng malalim. Sige na, gabi na. Magpahinga ka na at aalis na ako. Maaga din ang flight ko bukas, sabi sa akin ni Kuya Calvin. Ingat po kayo sa biyahe kuya ha. Paalala ko kay Kuya Calvin. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na din si Kuya Calvin. Nang gabing yon, ay mabilis din naming tinungo ni Kuya Ken ang quarters nila. Pagpasok ko sa quarters nila ay marami ang bumati sa akin at marami din ang hindi naman na ako nakikilala dahil katulad sa kumpanya ay marami na din ang bago sa kanila. Sa loob ng quarters nila ay hindi sa pagmamayabang, ay marami sa kanila ang nakakakilala sa akin kahit hindi ko kilala yung iba sa kanila. Dahil tulad nga ng sabi ni Kuya Ken ay usap-usapan ako sa hotel na yun dahil nga sa kumpanyang naiwan sa akin ng mga magulang ko. At dagdagan pa ng hotel na yun o sa hotel na yun ako nagtrabaho dati. Sa daloy ng pakikipagkwentuhan ko sa mga dating mga kasamahan ko at
sa iba pang mga bagong housekeeper ay kapansin-pansin ang pananahimik ng isang lalaki sa gilid. Sa ayos at hitsura ng lalaki ay agad kong nahalata na isa siyang gay na lalaki, manamit pero malambot, kumilos at magsalita. Kahit hindi ko pa man siya nakakausap, ay mabilis kong nahalata sa kanya na ganoon siyang tao. Maya-maya pa ay kinausap siya ni Kuya Ken. Hindi ko man naririnig ang usapan nila, pero sa pilantik at kumpas ng mga daliri sa kamay niya, ay masasabi kong tama nga ang naging kutob ko na malambot nga siya. Pero bukod doon, ay may iba pa akong napansin sa kanya. Halos hindi siyang humingiti man lang o mag-hi man lang. Wala naman sa akin yon, pero iba ang kutob ko sa lalaking yon. Nang gabing yun, ay naging maingay ang buong quarters na yon dahil sa tawanan at kwentuhan namin. Bandang 11:00 na ng gabi nang putulin ng malakas na katok sa pintuan ng quarters na yon. Mabilis naman yun na binuksan ng isa sa mga housekeeper na malapit sa lokasyon ng pintuan. Si Sir Blake ang tumambad sa pintuan. Inikot niya ang paningin niya at titig na nakatingin sa akin habang magkadikit ang dalawang kilay niya. Kaya naman pala maingay ang kwartong ito. Dahil may bisita kayo. Bakit narito ka? Diretsong tanong sa akin ni Sir Blake. Siguro naman po okay lang naman po, diba? Since hindi niyo po ako tinanggap sa unit niyo. Kaya dito na lang po muna ako. Pangangatwiran ko kay Sir Blake. Itutuloy.